Ano ka ngayon, Martin Romualdez, Tambaluslos? O, hindi lang si Gutisa ang nagsasalita na ikaw ay tumatanggap ng mali-malitang pera. Ito ngayon, no? Muling nagsalita si Vice President Sara Duterte. O, ito mga kabirador, welcome back again sa ating channel, Pinoy ang Birador. Ito ngayon, i-share ko sa inyo itong isiniwalat ni VP Sara na matagal na talagang alam niya. At alam din ni Bangag Marcos Jr. kung ano ang ginagawa, kung ano ang modus ni Tambaluslos Romualdez. Tapos ngayon, nagsasabi siya, hindi talaga siya gumagawa ng korupsyon, hindi talaga siya kayang bayaran, hindi siya tumatanggap ng kung ano-anong pera. Ayun pala, panababulaanan mo itong sinasabi ni VP Sara ngayon. Saan ka ba galing kumuha ng kapal ng mukha, Martin Romualdez? Kung hindi ka mukhang pera, bakit yung kongreso, lahat na kayo dyan, isang anak mo, asawa mo, buong pamilya na kayo? Kung hindi ka makapal ang mukha mo, lintik ka. Sayang ng sa bagay, buhaya nga naman, no? Lintik ng tarantado to, pakasinungaling, hindi daw siya kurakot. O yan, pabulaanan mo itong sinasabi ni VP Sara. Tumanggap ka ng mali-malitang pera sa Okada bribery. O, bakit hindi binalita yung sa Delaware case? Dahil kasabwat mo ang mga mainstream media. Bakit hindi natuloy yung balita doon sa pagbigay mo ng $2 million sa Harvard University? Dahil kasabwat mo ang mainstream media. Tinatarantado nyo ang taong bayan. Kapal ng mukha mo, Martin Romualdez, Tambaluslos. O ito, pabulaanan mo ito sinasabi ni VP Sara, kasi kaya mo lusutan si Gutisa. Ito si VP Sara, lusutan mo. Ngayon, ito, pakinggan nyo mga kabirador, itong sinabi ni VP Sara. We will soon know, because I believe and I expect the court to litigate the submissions, the petitions of the defense. I mean the health condition of their father. Oo. Like ngayon, today, hindi ko pa alam, hindi ko siya nakausap today. Kumusta yung Friday? How was it? Last Friday, ano nga ba yung pinag-usapan namin? Nakalimutan ko na. Hindi ko na maalala. Lately, he's been distressed about the flood control talk. So, I'll try to avoid that later. What is he distressed about that? Why is he distressed about that? Kasi, well, sasabihin lang naman kasi ni PRD na sinabi ko na si BBM ay hindi marunong, he's a weak leader, and he doesn't know anything at all about governance. So, are you distressed the same way as he is about the flood control issue? Oh yes, ma'am, of course. Sinabi ko na yan noon, hindi naman masama ang loob ko sa ginawa nila sa paninira sa pangalan ko eh. Masama ang loob ko dahil sa ginawa nila sa bayan. Ma'am, regarding the interim release, may country na po ba na papupuntahan si President Duterte? Merong bansa na nagsabi na tatanggapin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko lang masabi kung saan. Pero sa Asia ba? Hindi ko masabi kung saan, ma'am, kasi hindi ko masabi. Ma'am, your reaction lang dun sa mga lumalabas sa Senate hearings, allegations of bags of money being delivered po kaila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases.
Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. You weren't surprised? Hindi na ako nagulat, ma'am. Kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko first hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila, at paano nila ginagawa yun. Ma'am, can you confirm the report, going back to sir, last Friday daw, his brother, Sir Bong, was not allowed to visit him at the detention? Did it reach to you? No. I have to clarify that, no? That is not true. I made a mistake kasi ako yung nagta-traffic nung scheduling ng mga tao na bibisita sa The Hague. Noong merong pinasa sa akin na listahan ng schedule, akala ko yun na yung final confirmed schedule. Hindi nakasali doon yung Friday nakaraan na schedule. Akala ko hindi nakasali yung Friday. In fact, nandoon na siya sa The Hague, yung kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, precisely for that visit. Pero hindi ko nabantayan sa bagong listahan na wala yung Friday doon. So, ako ang nagkamali doon sa hindi niya pagbisita noong Friday. Ma'am, your comment on the resignation of Mayor Magalong from ICC? Ayaw mag-comment huwag na lang, sir, no comment. I'm sorry, balik ko lang. Matagal nyo na kung alam yung modus sa di umano'y pangingitbak sa flood control? Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Ma'am, may we know po yung source ng information that they are receiving? Yung mga, ayoko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao, wala na tayong... From his office? Pero hindi po ba... Oh, yes. From his office? Ba dapat lumabas ngayon para makasuhan sila? Ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. Diba? So, walang nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. But from the office of Congressman Romualdez po yan? Oh yes. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. But do you think the government is still stable? No. Ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are
They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we run on the platform of unity and continuity. Ang expectation noon is that there will be continuity on the projects like the build projects of the former administration at yung mga iba pa na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala naman tayong nakita. Last question. Ma'am, do you think nagsiserve? Do you think nagsiserve as an instrument lang sina Congressman Romualdez? Hanggang ano pa ako dito? Hanggang alauna pa ako dito, JC. Ay, sir. Do you think nagsiserve as an instrument sina Congressman Romualdez at may kumpasito ni President Bongbong Marcos? Example na lang, noong budget, example na lang ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na merong mga ganun na blanco. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin niyo, kumusta ang moral ng mga sundalos na yung mga nagpukwento naman sa inyo na mababa ang moral nila? Hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga sundalo. Siguro mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi.